Hindi ako naniniwala sa mga multo na nanunundo ng mga taong buhay. Hindi rin ako naniniwala na ang taong mga patay na ay kayang saktan tayong mga buhay pa, pero nagbago ang paniniwala kong iyon dahil sa isang pangyayari sa buhay kong hindi ko malilimutan. Ako nga po pala si Patrick Sargimbal. Okay lang sabihin ang tunay kong name dahil common naman ito sa halos lahat ng kilala namin ay alam ang nangyari sa akin. Sa katunayan nga, kapag narinig nila ang kwento alam na nila kung sino ang nagpadala ng sulat. Yung kwento po pala nito ay hindi sa akin nangyari, pero ako yung kasama ng kaibigan ko noong mga panahon na nangyari ito sa kanya. Syempre po may permission ako na ikwento ito sa inyo. Bata pa lang ay best friend na kami ni Marky. Magkaibigan kasi ang mga magulang namin at noong nag-asawa na ang mga ito ay sa iisang subdivision sila tumira. Kaya naman, sanggang dikit kami ni Marky. Actually, hindi kami pumayag na hindi kami magkaklase noon. Mula kinder hanggang high school ay magkaklase po kami. Noong college na ay swerte na pareho kaming natanggap sa UST. Noong college po kaming dalawang nagsimulang mag-travel pareho. Medyo may nakukuha na po kasi kaming sideline ng mga panahon na to. Dahil college na at marunong na din po kami sa computer. Bale, ito po yung mga time na hindi pa ganoon ka-accessible ang mga internet sa mga tao at madalas ay computer shop ang takbuhan para lang makapag-Facebook. Nagtayo kami noon ng computer shop ni Marky at kaming dalawa din ang tumatao parang magkapatid. Noong lumago ito ay kumuha pa kami ng dalawa pang branch at nagkaroon na ng mga tauhan. May mga taga-manage na rin kami para yung extra oras namin noon ay nilalaan namin sa pagta-travel-travel. Noong una ay puro domestic flights lang kami, pero noong gumraduate na kami ng college at mas lumaki ang business namin ay nag-international flight na kami. Familiar po ba kayo sa mga trend ngayon sa TikTok about sa Taiwan na bawal pulutin yung mga gamit? Yung trend din pong iyon yung naging dahilan bakit ginusto kong i-share itong karanasan namin ni Marky. Paliwanag ko po mamaya yung trend sa Taiwan. Yung Taiwan po kasi kada lakad mo may CCTV. Kumbaga safe para sa mga Taiwanese na naiwan yung mga gamit nila kung saan saan. Dahil kapag nawala at may kumuha madaling makikita yon sa CCTV. At kahit itanggap mo ay may ebidensya, kaya hindi talaga basta-basta dapat pumupulot ng mga gamit lalo na kapag nasa Taiwan ka. Alam naman po namin yon. Yun nga lang dahil siguro sa kalasingan namin pareho ni Marky ay nakalimutan namin ang ganong rule. Ang mahirap pa noon ay hindi po ordinaryong gamit lang ang nakuha ng best friend ko. Isa po yung red envelope. Bagay na hindi talaga pwedeng kunin ng kahit sino. Masaya ang trip namin ni Marky papunta ng Taiwan. Siyempre as a first timer excited po talaga kami sa Gimbal. Naalala ko po noon na nag-aral kami noon ng Chinese ni Marky dahil ayon dito ay Chinese daw ang ginagamit na lingwahe sa lugar. Of course, katulad po ng mga travel namin sa ibang bansa ay na-rent kami ng parang Airbnb po doon. Yung bahay sa aming dalawa lang ni Marky. So yung trip po namin noon 5 days lang. Noong unang dating namin hindi kami nakakaikot dahil syempre jet lag pa sa biyahe. Bumili lang kami noon ng stock sa bahay tapos kumain ng konti sa labas at nagpahinga na. Noong ikalawang araw na ay doon na kami talaga gumala sa mga tourist spot. Tamang kuha lang noon ng litrato pang post sa Instagram, then kain ng mga street food. Noong gabi pumunta kami sa nightclub at bar, kung saan kami nag-inom ng todo na siyang hanggang ngayon pinagsisisihan namin. Malapit lang kasi yung bar sa Airbnb namin, so ang isip namin noon kahit magpakalasing kami pwedeng gapangin pa uwi.
So iyon na nga Sir Gimbal. Hindi ko alam kung anong oras kami natapos noon dahil pareho na kaming may tama. Nagpasya lang kami ng hindi natanggapin yung card na dala namin at ubos na yung cash namin. Pag-ewang-gewang kaming naglakad ni Marky sa daan. Noong una ay may mga tao pa sa kalsada dahil syempre labas yun ng bar. Pero noong naglakad na kami at medyo malayo na halos wala na kaming makasalubong. Tahimik na rin ang mga kalsada kaya kami na lang ang tao ni Marky sa daan. Kung hindi lang ako lasing ng mga panahon nito ay makikilpihan ako. Ayoko pa naman sa sobrang tahimik na lugar. Habang naglalakad bigla na lang natisod si Marky. Napamura pa siya noon pero tumawa din pagkatapos. Ngumisi ito at may tinuro sa kalsada. Tumatawa ito tila ba nasisihan sa nakita. Tangina pre, may sobre oh. Nakatawa niyang sinabi sabay turo sa pulang sobre na nakahandusay sa kalsada. Agad din niyang pinulot iyon at binuksan. Uy pare, may pera. Tuwang-tuwang ani nito. Dahil nga sa lasing din ako ng mga panahon na yun ay hindi ko naisip pa ang nabasa ko tungkol sa red envelope. Bro putik, it's your lucky day. Natutuwa kong sinabi, nag-appear pa kami noon habang parehong tumatawa. Masaya naman na ibinulsa ni Marky ang red envelope at nagpatuloy na kami sa paglalakad. Inakbayan ko pa nga noon si Marky at sinabihan na kinabukasan ay kailangan niya akong ilibre. Medyo malaki kasi ang perang laman ng nakuha niyang envelope. Kaya naman syempre mang-uuto tayo. Oo lang naman ang oo si Marky. Pag-ewang-gewang kaming parehong nakangisi noon habang iniisip kung saan namin gagastusin ang pera niya. Noong nakauwi na kami sa Airbnb ay bagsak na kaming dalawa. Kahit noong nagising kinabukasan ay nakalimutan ko na ang tungkol sa red envelope. Tanghali na rin kaming nagising noon at diretso na kami sa labas para simulan ulit ang paglilibot. Naalala kong nag-brunch kami noon at habang kumakain nagkwento si Marky. Ang sabi niya ay ang weird daw sobra ng panaginip niya. Ang sabi pa niya parang hindi daw mawalan yung panaginip niya ngayon kahit nakaligo na siya. Para daw kasing totoong totoo. So tinanong ko po siya noon, ano kako ang panaginip niya? Ang sabi niya sa akin ay yung panaginip daw niya ay nakapangkasal siya. Sabi ko naman anong weird doon? Lahat naman tayo ay ikakasal. Ang sabi niya ang weird daw at yung bride niya kasi nakahiga daw sa kabaong. Ngunit nakataas daw yung pinakasalamin. Yung pinakatakip ng kabaong at nakalabas yung kamay ng babae. Magkahawak daw sila noon ng mga kamay. Sinubukan daw niyang tanggalin ang pagkakahawak ng babae sa kanya pero hindi raw niya yun maalis. Tinawanan ko lang siya noon, Sir Gimbal. Ang sabi ko mag-toothbrush ka kaya pre? Baka kaya nakahiga sa kabaong yung bride mo kasi nahimatay sa baho ng hininga mo? Minura niya ako noon at sabay kaming tumawa. Inisip lang namin na baka ibig sabihin ng panaginip niya ay magiging patay na patay sa kanya ang magiging asawa o girlfriend niya. Single pa kasi ng mga oras na yun si Marky. Ako naman ay may girlfriend na. Muli kaming nag-aliw-aliw sa Taiwan. Mga tourist spot lang ang tinignan namin. Of course, hindi maiwasan na itry ang mga convenience store at McDo. Sa convenience store po madalas mga bata o estudyante ang mga makakasabay mo. Nasa dulo kami noon ni Marky at kumakain nang pumasok yung grupo ng estudyante. Tumatawa sila habang papasok. Nainis pa nga ako noon kasi sabi ko ang iingay naman. Habang sa may isa sa kanila ang nagsalita ng English. Mind you po na
Mandarin Chinese talaga yung spoken language sa Taiwan. Kaya naman para akong naintriga noong magsalita ng isa ng English kasi nga hindi common iyon at halatang ayaw iparinig sa iba ang sasabihin. Nagkwento lang siya about sa burol ng isa niyang pinsan. Ang sabi ay naglagay daw sila ng red envelope sa kalsada dahil nga wala pang asawa ang pinsan niya noong mamatay ito. Ngumisi naman sa kanya yung kasama niya na parang Russian nata. Hindi ko alam pero halata sa mukha nito na parang ganoon sa bansa siya galing. Sabi nito na hindi siya naniniwala sa mga sinasabi nito. Baka raw isang joke lamang ang paglalagay nito ng red envelope. Parang nainsulto naman yung Taiwanese at sinabing hindi raw isa yung joke. Totoo raw ang mga ghost bride at isa raw iyon sa mga tradisyon nila. Pagkatapos noon ay hindi ko na naintindihan ang sinasabi nila. Nagmanda rin na kasi ulit ang dalawa at naglakad na dahil nakabili na sila ng mga kailangan nila. So ako nakuyurious ako noon sa Gimbal. Sabi ko nga hindi pa ito yung era ng super fast internet at TikTok. Kung may malalaman ka man ay malamang sa malamang galing iyon sa chika sa'yo o kwento. Ang alam ko lang nito ay bawal pumulot ng mga kung ano-ano. Ang ginagawa ko ay ni-research ko yung ghost bride sa phone ko. Sony Xperia pa noon ang uso at cool ka na kapag meron ka nito. Binasa ko yung definition pati na rin yung mga mangyayari. Napatango na lang ako noon at napakapit balikat. Hindi rin ako naniniwala sa mga kakatwang pangyayari. Hanggang sa pumunta ako sa picture at makita ko yung red envelope. Napatitig ako roon ng ilang minuto. Inisip ko muna kung saan ko ba nakita iyon dahil sobrang pamilyar. Pero dahil nga lasing ako nung una kong iyong nakita hindi ko masyadong maalala. Natapos na rin kaming kumain noon kaya naman naglakad-lakad na kami palabas. Saktong bukas ni Marky ng glass door ng 7-Eleven siyang pasok ng isang matanda. Puno ito ng tattoo at nakadress na pula. Pero walang sapin sa paa. Marami din amulet ang nakasabit dito. Hindi sana namin ito papansinin kung hindi ito tumigil sa pagpasok kaya naman hindi rin ako makalabas. Naiwan kasi ako sa loob dahil nga si Marky ang nagbukas ng glass door. Ma'am? Tawag ko rito. Hindi niya ako pinansin at dahan-dahan siyang humarap kay Marky. Tinignan niya ito ng ilang segundo bago pinasadahan ng tingin. Iyo, nasa panganib ang buhay mo. Ani nito? Chinese po yung pagkakasabi niya pero tinranslate ko na lang. Mabuti na lang din at medyo nakakaintindi kami ng Mandarin dahil sa basic lang naman ang mga sinabi nito. Ibalik mo na lang kung saan mo yun kinuha habang hindi pa huli ang lahat. Ani ng matanda bago akmang hahawakan noon si Marky nang may mga estudyanteng bigla na lang dumating at naging siksika na. Nagtulukan kasi ang mga ito at sakto naman na natulak nila papasok yung matanda. Matapos magtulukan ay mabilis na rin akong lumabas at lumapit kay Marky na nasa pinakalabas na. Tumatawa pa ito noong lumapit ako sa kanya kasi ay ang weird daw ng matanda. Umiling-iling lang ako. Ang sabi ko mabuti hindi siya hinawakan nito dahil baka mahawaan siya ng pagiging ermitanyo. Tinanong pa ako ni Marky kung sa tingin ko raw ba balak kaming iskami ng babae. Hindi naman ako sumagot. Talamak na kasi noon yung mga modus na kunwari manghuhula siya pero scammer pala. Kaya naman skeptical kami pareha sa babae. Kahit naman kasi lalaki kami kailangan pa rin namin ingatan ang sarili namin. Dumaan kami noon sa night market at muling namasyal. Around 2 AM na kami noon dumating sa Airbnb para matulog na sana. Alam mo naman ang mga Pinoy, Sir Gimbal.
kahit pagod tayo madalas hindi tayo natutulog hanggat hindi tayo nakakaligo. So, nauna pong maligo si Marky sa akin. Noong ako na yung naligo naririnig ko mula sa shower na may parang kausap si Marky. Babae ang boses. Tumatawa ito sa tuwing may sinasabi ang kaibigan ko. Napamura ako noon. Sabi ko mukhang may nauto ang kaibigan ko. Akala ko noon kausap niya yung babae sa phone kaya naman nagpa siya akong bilisan yung pagligo. Para sana maasar ito. Yun nga lang noong paglabas ko nagulat ako. Dahil wala naman sa salas ng Airbnb si Marky nang silipin ko yun sa kwarto niya ay may himbing na ang tulog nito. Pumunta na lang ako sa kwarto ko para matulog. Inisip ko noon na baka tapos na itong makipag-usap sa babae at hindi ko lang namalayan. Ang sabi ko pa bukas ko na lang siya aasarin. Ang kaso lang ay nakakalimutan ko na ang tungkol sa babae at kung hindi pa yon banggitin ni Marky ay hindi ko pa malalaman. Ang sabi niya sa akin kung saan na raw ay gusto kong magsama ng babae ay sinabi ko man lang sa kanya o kaya raw nag-hotel na lang kaming dalawa. Sobrang tinis raw ng boses ng dinala kong babae at hindi raw siya makatulog. Para daw itong inasina na ewan. Tawa lang daw ito ng tawa. Napakunot ang noo ko noon. Sinabi ko sa kanya na wala akong babaeng dinadala at siya nga itong may kausap na babae sa phone kagabi. Itinanggi naman niya yon. Medyo nagtalo pa nga kami dahil nga parehas naming nadinig ang mga sinasabi namin. Pinanindigan ko ang sinabi ko at siya rin ay ganoon. Pero dahil iniisip ko na pinagtitripan lang niya ako ay iniwan ko siya. Lumabas na ako noon para mag-jogging. Maaga pa kasi noon at medyo nagkatampuhan kami ni Marky. Kaya naman lumabas muna ako para magpalamig. Ganoon naman po kasi kapag nagkakatampuhan. May isang iiwas at pagbalik ayos na kami. Nakailang laps lang ako noon sa Regimbal. Bumalik din ako after ng 30 minutes. Kaya lang noong pagbalik ko ang balisang si Marky ang nadatnan ko. So dahil na rin nawala na yung inisip ko sa pagtakbo ay nilapitan ko na siya. Tinanong ko siya kung anong meron. Sinabi naman niya na muli daw siyang nanaginip. Ang sabi niya ay this time ang babae ay nasa hukay at pilit siya nitong sinasama. Hinihila nito ang mga binti niya at sinasabing this time ay hindi na sila maghihiwalay. Bale, yung scene daw nasa isa siyang sementeryo at nakatayo sa puntod ng isang babaeng hindi naman niya kilala. Bigla na lang daw bumukas ang puntod at inilabas noon ang kamay ng isang babae. Sinubukan daw tumakbo ni Marky pero nahawakan siya nito sa binti dahilan para ma-out of balance siya at madapa. Agad naman siya nitong hinila habang sinasabi ang mga tagang habang buhay silang magsasama. At siya ay matagal na nitong hinihintay. Sinubukan daw niyang gumapang pero malakas daw ang babae na humihila sa kanya. Umiiyak na raw siya noon sa panaginip. Nakikiusap na palayain siya nito. Takot na takot noon si Marky habang nagkukwento sa akin. Hindi matatakotin si Marky kaya naman alam kong seryoso siya noong makita kong medyo parang iiyak na siya noon. Unang pumasok sa isip ko ay haunted yung lugar. Which is yung Airbnb na pinag-i-stayan namin. Kaya naman nagsuggest ako kay Marky noon na lumipat na lang kami. Nag-extend kasi kami noon ng 1 linggo dahil nalaman ng isa sa mga tito ni Marky na nag-work noon sa Taiwan at nakiusap kung pwede na mag-extend kami para makasama namin siya. Pumayag kami kaya naman ang sinuggest ko kay Marky ay lumipat na lang kami dahil alam kong kapag doon kami nag-stay pa hindi magiging komportable ang kaibigan ko.
Lumipat kami noon, Sir Gimbal. Yun nga lang ay, dahil nga sa peak season na yun ay hindi na kami nakapili ng location. At isang one bedroom lang ang nakuha namin. Describe ko na lang po yung Airbnb dahil dito yung pinaka center point ng kwento. Pagpasok mo isang maliit na kitchen agad. Rep and sink din, sa kabilang side yung lutuan. Lalakad ka ng konti at doon na yung dining at living room. Bali sa kanan yung dining at sa kaliwa naman yung living room. Katabi ng dining table yung maliit na TV. Then tapat naman ng sofa ay yung pinto ng bathroom at restroom. Sa gilid naman ay yung pinto ng kwarto. Iisa lang yung kama nito kaya naman nagsettle kami ni Marky na magkatabi na lang sa pagtulog. Akala ko noon ay ayos na dahil nakalipat na kami pero mas lumala pa noon ang pangyayari. Paulit-ulit na nananaginip si Marky na hinahabol siya ng babae. Minsan ay kinakasal siya sa isang babaeng wala ng muka. Ilang beses na nagising si Marky tuwing madaling araw at dahil magkatabi kami sa higaan ay damay din ako. Madalas kasi siyang naghahabol ng hininga at sobrang pinagpapawisan kapag nagigising mula sa panaginip. Dahil din sa takot ay ilang beses niyang binuksan ang ilaw at hirap ako makatulog. Hindi nga namin halos ma-enjoy ang trip namin dahil kahit gising noon ay ayon kay Marky ay nakakaramdam siya ng kakaiba. Sinasabi ni Marky sa akin na may nakikita daw siyang babaeng walang muka sa mga pupuntahan namin. Madalas ay wala itong ginagawa at nakatanaw lang pero minsan ay kumakaway pa ito sa kanya. Sa Airbnb ay ganun din. Minsanan ko siyang iniwan dahil may nakalimutan akong bilhin at noong bumalik ako ay halos papalabas na rin ito at takot na sinabi sa akin na may babae raw sa loob ng bahay. Pumasok naman ako noon at sinipat-sipat ang bahay. Pero wala ni anino man ang babae. Sinabi ko yun kay Marky pero pinagdidiinan niyang mayroon siyang nakita. Ang pinaka malala pa raw ay noong hinawakan na siya nito at pilit na hinihila. Dahil nangako siya rito ng kung ano. Napakunot naman ang noo ko noon. Ang sabi ko sa kanya ay kung meron ba siyang pinangakuan na tao na hindi niya tinupad. Wala naman raw at imposible daw ang iniisip ko na may tinaguan siyang babae na nagpakamatay dahil iniwan niya. No girlfriend since birth kasi si Marky kaya naman kung may magugustuhan ito o makakausap man lang ay malalaman ko agad dahil palagi naman kaming magkasamang dalawa. Hindi ko na alam ang gagawin ko noon, Sir Gimbal. Lalo na nung pati ako ay pinagpapakitaan na rin ng babae. Dahil nga sa halos laging balisa si Marky ay halos hindi ko na siya makasama sa galaan. Lumabas man kami ay agad din kaming bumabalik sa Airbnb. Noong mga time na yun ay pumunta ako sa isang convenience store. May bibilhin lang ako noon at hindi na rin ako magtatagal. Inuna kong kunin yung mga essential. Nasa snack section ako noon at may hinahanap na hotdog siguro. Siguro mga ilang minuto na akong naghahanap ay hindi ko pa rin makita yung gusto kong hotdog. Aalis na sana ako nang biglang may mag-abot sa akin ng tray. Hindi ko agad napansin kung sino yon dahil nag-focus ako sa inaabot nito. Nakalagay sa tray yung naka-plastic na hotdog na hinahanap ko. Nakangiti pa ako noon nang mag-angat ako ng tingin at balak ko sanang magpasalamat pero laking gulat ko nang makitang ang may hawak ng tray ay isang babaeng nakaputing dress. May mahabang buhok at walang muka. As in, kulay puti lang yung muka nito. Napasigaw ako ng malakas at tumakbo papunta sa counter. Itinuro ko pa sa assistant doon yung nakita ko. Kumunot ang noo nito pero tinignan niya pa rin.
Halos manghina ako nang wala itong makita. Pati yung mga ibang customer ay wala ring nakita. Wala din naman lumabas kaya imposibleng tinakbuhan lang ako nito. Nagmukha tuloy akong baliw sa mga tao roon. Tinignan ako ng mga ito bago nagsimulang mag-usap sa lengguaheng Chinese. Hindi ko na sila masyadong maintindihan dahil sa pabilis nilang pagsasalita. Malamang sa malamang ay iniisip ng mga ito na nagsisinungaling ako ng mga oras na iyon. Mabilis ko na lang binayaran yung mga kinuha ko at lumabas na. Hindi ko man sinabi yun kay Marky baka kasi ma-stress siya lalo. Pero nang ang akala kong isang beses ay naulit pa nang naulit. Nakahiga ako noon sa sopa. Doon na kasi ako natutulog dahil nagbar pa ako noon at nasaktuhan na nakakandado na ang kwarto noong dumating ako. Hindi pa ako totally gising. Yung parang gising ka na pero tulog pa. I mean yung gising na po yung isip mo pero nakapikit ka pa dahil gusto mo pang magpahinga. May naririnig akong rumaragas ang tubig sa shower. Umunat pa ako noon at nag-turn para sana matulog ulit nang makarinig ako ng boses ng babae na tumatawa. Wala pa ako noon sa ulirat kaya naman hindi agad nag-sink in sa utak ko na dalawa nga lang kami ni Marky sa bahay na iyon at lalaki kami parehas. Iniangat ko yung ulo ko at sinilip ang babae. Nakabukas noon ang pinaka main door ng bathroom at ganoon din ang sliding glass door kaya kitang-kita ko ang hubad na likod ng babaeng naliligo. Tumatawa ito habang nababasa ang katawan niya ng tubig. Napaangat pa ako noon ng kilay dahil sa sexing hubong katawan nito. Napaisip pa ako noon. Ang sabi ko ay sobrang swerte ko naman dahil ganoong senaryo ang nakita ko paggising ko. Pero agad kong binawi yun nang unti-unting umarap sa akin yung babae at Sir Gimbal, wala po itong muka. Napabangon pa ako noon sa pagkakahiga at muling napatingin dito. Kinusot-kusot ko pa ang mga mata ko dahil baka naaalimpungatan lang ako pero hindi. Nakatayo sa harap ko ang hubot-hubad na babae habang ang tubig ay dumadaloy sa katawan nito. Maya-maya lang ay bigla na itong lumapit. Bawat segundo ay papalapit ito ng papalapit sa akin. Pero hindi siya naglalakad. Para bang nakatayo lang ito at umuusog. Nanlaki ang mga mata ko noon. Para akong nawala ng boses dahil sa nakita at tila may sariling isip ang mga mata ko na nakaglulang rito. Hanggang sa makalabas na siya sa bathroom at tumalon sa kinahihigaan ko. Doon na para akong bumalik sa wisyo at malakas na sigaw at sinipa ito. Umusog din ako sa pinakadulo ng sopa at nagsusumiksik doon. Parang bula naman na naglaho ang babae. Iniligid-ligid ko pa ang paningin ko pero wala siya roon. Muli akong nakarinig ng ingay pero this time ay sigaw iyon ni Marky. Nagmamadali akong tumayo sa sopa at lumapit sa pinto ng kwarto. Kinalampag-kalampag ko iyon. Ilang minuto ang lumipas bago iyon bumukas at iniluwan nito si Marky. Nanginginig po ang kaibigan ko sa takot. Halos yakapin pa ako noon nang makita niya ako. Agad ko naman siyang pinaupo sa sopa at kinuhaan ng tubig para painumin. Tinanggap naman niya yon at ininom. Noong kumalma na siya ay mangiyak-ngiyak po siyang nagkwento na siyang ikinagulat ko. Parehong-pareho ko sa kanya nang nakita. Yun nga lang sa kanya ay naka-wedding dress ang babae. Bagay na siya talagang ipinagtataka niya. Muli ko po siyang tinanong noon Sir Gimbal kung may tinago ba siyang girlfriend sa amin at nag-break sila.
Baka kako nagmumulto ito dahil nagpakamatay kasi iniwan niya. Kako wala nga raw at kahit siya ay hindi maintindihan ang nangyayari. Nagpasya kami noon na pumunta sa isang manghuhula. Sinabihan ko siyang maligo at lumabas kami para pumunta sa isang market kung saan may sikat na manghuhula. Para po sa mga nakapunta na sa Taiwan ay yung tinutukoy ko po ay isang parang night market kung saan marami ka ring mabibili. Yung sinasabi ko pong manghuhula ay sikat. Marami pong manghuhula sa market na iyon pero hindi ko na lang po sasabihin para na rin sa privacy nito. Pumayag naman si Marky at nag-asikaso na kami. Yun nga lang ay dahil gabi pa ang schedule ng night market ay hindi pa kami makakapunta doon kaagad. Nagpasya na lang kaming mag-ikot muna dahil pareho kaming walang balak na bumalik sa Airbnb na iyon. Tinawagan na rin namin yung tito niya para doon na kami tumuloy. Isa ang cable car sa mga gusto naming sakyan ni Marky sa Taiwan pero bago namin gawin na yun ay nag-almusal muna kami. Isang resto sa Taipei na may magandang view namin na pili kumain. Binigyan lang kami ng stop ng order menu at saka nilagay kami sa gilid ng resto. Yung tapat ng view ng lugar. Agad naman na nilabas namin ni Marky ang mga camera namin at nagsimulang kumuha ng litrato. Matapos iyon ay nagsimula na kaming umorder ng pagkain. Nagbabrowse-browse pa kami noon ni Marky nang lumipat sa amin yung stop. Hindi naman kami nag-angat ng tingin dahil sa hindi pa kami tapos maghanap. Basta lang nakatayo roon yung babae. Naghihintay. Isang minuto ang lumipas bago kami nagtinginan ni Marky at parehong tumango. Sabay kaming nakatinging humarap sa babae at akmang order na nang makitang wala itong mukha at naka-wedding dress. Sabay kaming sumigaw noon ni Marky at napatayo bago matras. As usual po ay pinagtinginan kaming dalawa. Gulat na gulat din yung waiter noon. Tinignan pa niya kami at tinanong kung ayos lang ba kaming dalawa. Agad naman kaming nagtingi na noon ni Marky para kaming napahiya na agad umupo. Mabilis din kaming umorder noon para makaalis na yung babae. Hindi na rin kami nag-usap dahil nakita namin ang pagtingin ng mga tao sa amin bago mag-uusap-usap. Imbis tuloy na mag-enjoy kaming dalawa sa view ng restaurant ay hindi na namin nagawa. Hindi ko na nga maalala noon kung paano kami natapos na kumain. Nakasakay naman kami noon sa cable car at medyo nakalimutan namin yung nangyari. Nag-lunch kami sa isang mall noon. At sakto naman na naiihi din kami. Noong pumasok kami sa loob ng restroom ay walang tao kaya naman agad kaming nakapasok sa loob. Nauna akong matapos kay Marky kaya naman hinintay ko siya sa labas. Naguhugas ako noon ng kamay nang nakita kong sumilip mula sa labas si Marky. Mabilis lang iyon tapos nawala din. Napatigil ako at napatingin sa labas. Ang sabi ko bakit hindi man lang ako tinawag ng gago na siya pala ang nauna sa akin. So binalisan ko na yung paghuhugas at sumunod sa kanya sa labas. Akala ko noon ay naghihintay si Marky sa akin pero noong paglabas ko ando na siya sa malayo. Nagkamot pa ako ng ulo noon bago sumunod. Tatawagin ko na sana siya nang mula sa likod ay may sumigaw sa akin. "Huy pre, iniwan mo ko?" Literal na dahan-dahan akong lumingon noon kay Marky na kakagaling lang sa loob ng restroom. Ipinagpagpa nito ang kamay niyang basa. Muli akong napatingin doon sa kaninang lumabas. Pero wala na ito at hindi ko na mahagilap. Gusto kong isipin na baka namalikmata lang ako kanina.
Pero kasi Sir Gimbal nakita ko po talaga yung mukha ni Marky noong sumilip ako. Siyang-siya po iyon. Napansin ni Marky ang pagkabilis ako at tinanong niya ako noon kung ayos lang raw ba ako. Sinabi ko naman sa kanya na oo, ayos lang naman ako bago inaya siya papunta sa ibang direksyon. Around 3 PM pa lang noon kaya naman naisip ko na maglibot na muna. Nag-aya noon si Marky na manood ng sine. Pumayag naman ako at namili kami ng movie. Yung sa pinakamataas na upuan yung pinili namin. Akala ko noon ay 2 lang kaming manonood pero wala pang 30 minutes ay nakatulog na ako. Siguro dahil na rin sa puyat sa mga nangyari kay Marky nitong mga nakaraan. Naalimpungatan ako sa gitna ng movie. Bigla na lang kasing tumayo si Marky noon basta tumayo lang siya at naglakad pa palabas. Kumunot naman ang noo ko sa kanya. Hindi pa kasi tapos yung movie aalis na. Tinawag ko pa siya, sabi ko uy pre, saan ka pupunta? Pero hindi ako nito pinansin. Kahit inaantok ay agad akong nag-unat bago tumayo. Binulsa ko na rin yung phone niyang naiwan sa upuan bago naglakad papasunod sa kanya. Patuloy lang siya sa paglalakad habang ako naman ay nakasunod lang sa kanya at pilit siyang tinatawag sa mahinang boses. Ayoko kasing makaabala noon sa nanonood. Yung typical po na cinema is paglabas mo ay may madilim na part bago makalabas ng tuluyan, di ba? Noong nakarating na po kami doon ay talagang hinabol ko na si Marky. Tumakbo pa ako para lang maabutan siya at mahawakan siya sa balikat. Mabilis ko rin siyang hinarap sa akin pero napatigil agad ako dahil doon. Puting-puti po kasi yung mata niya. Yung nawala po yung pinakagitnang kulay itim. Nabitawan ko siya dahil doon at muli siyang tumalikod para maglakad. Dire-diretso lang siya sa labas hanggang sa makarating siya sa railings ng mall. Yung railings po ng escalator. Akala ko noon ay doon lang siya pero nagulat ako nang magsimula na siyang umakyat dito. Halos madulas pa ako noon para mabilis na makapunta sa kanya. Marky, pre, anong gagawin mo? Sigaw ko rito bago siyang mabilis na hinawakan at ilayo sa railings. Nagtingin na ng mga tao sa amin. May isang lalaki na halos kaedad din namin ang lumapit at tumulong sa akin na ilayo sa railing sa Marky. Noong medyo malayo na namin siya ay agad ko siyang niyugyug. Uy pre, pre! Tulala pa rin noon si Marky. Wala na akong napagpilian kaya naman malakas ko siyang sinampal. Para naman itong bumalik sa ulirat. Tila ba nagising siya mula sa matinding pagtulog. Tinitignan ako nito ng matagal bago umayos ng upo at lumingalinga. Sa sobrang hila kasi namin sa kanya ay napaupo na ito. Nakahinga naman ako ng maluwag noon nang makitang ayos na siya. Gulat na gulat po si Marky, Sir Gimbal. Pinaliligiran kasi kami ng mga tao noon na ang ilan ay minumura pa siya sa English dahil sa ginagawa niya. Inalalayan ko naman siyang tumayo at lalakad na sana nang magsalita yung kasama namin. Yung tumulong sa akin na ialis sa railing si Marky. Nagtanong ito kung kailangan namin ng tulong. Laking tuwa nga namin nang magsalita ito ng Tagalog. Pilipino rin pala siya. Sinabi niya na alam niya ang sitwasyon ni Marky at dahil may experience siya sa ganon ay sinabi niyang baka matutulungan niya kami. Hindi na kami nag-aling-langan noon at sumama sa lalaki. Dinala niya kami sa isang coffee shop. Matapos umorder ay pumunta kami sa pinakatagong lugar ng coffee shop. Unang tinanong ni kuya na itago na lang natin sa pangalang Michael.
Itinanong ni Kuya Michael kung ano ang nangyari kanina. Ikinuwento ko naman sa kanya yung nangyari kanina. Tumatango-tango lang ito at nang matapos ako ay kay Marky naman siya humarap. Ang sabi ni Marky ay wala siyang maalala dahil ang huling alaala niya ay nanunood kami ng movie din ako raw ay nakatulog na. Nakaramdam daw siya ng antok noong makita niya akong natutulog kaya naman natulog din siya. Noong magising na siya ay nasa gitna na raw kami ng mga tao at nagkakagulo na. Muling nagtanong si Kuya Michael. Tinanong niya kami ng mga nangyari sa amin noong mga nakaraan na wala namang pakundangan naming sinagot. Napag-alaman kasi namin na eksperto sa mga ganitong larangan si Kuya Michael. Nagpapaalis din siya ng mga espiritu kaya naman may alam siya. Ilang minuto siyang tahimik noon bago tumatango-tango. Huminga siya ng malalim bago tinanong kung may pinulot ba kaming kung ano sa daan. Especially si Marky. Nagtinginan kami ni Marky bago umiling. Wala naman kasi kaming naalalang may pinulot kami. Kaya naman nagtanong si Kuya Michael kung ilang beses ba kaming nag-inom habang nasa Taiwan kami. Binilang namin iyon dahilan para mapailing siya. Ipinaliwanag niya na siguro ay lasing kami nang mangyari iyon. So tinanong namin siya kung ano bang sinasabi niya. Ipinaliwanag niya na hinahabol daw kasi si Marky ng ghost bride nito. Maari raw na may pinulot na red envelope si Marky at iyon ang naging dahilan kung bakit siya sinusundan ng babaeng nakapangkasal sa panaginip niya at kahit sa real life. Nabanggit ko na sa inyo na binasa ko ang tungkol sa ghost bride na iyon at red envelope pero wala talaga kaming maalala kung kailan namin pinulot at nakita yung red envelope at kung nasa na iyon ngayon. Kahit si Marky ay walang idea. Binigyan kami ng option noon ni Kuya Michael. Ang sabi niya ay kailangan daw namin kausapin ang pamilya ng babae at ibalik doon ang red envelope. Ang pangalawa ay magpakasal si Marky sa ghost bride at ang pangatlo ay mag-aalay kami ng parang ritual sa ghost bride. Siyempre ayaw ni Marky na ang una niyang karanasan sa isang babae ay multo pa. Kaya naman yung first option yung pinili namin. Bumalik kami sa Airbnb namin at sa tulong ni Kuya Michael ay pare-pareho naming ginalugad yung mga gamit ni Marky noon. Habang naghahanap nga kami ay may ilang pang pagtigil dahil sa maya-mayang may naririnig kaming tawa ng isang babae. Magdadasal si Kuya Michael kaya titigil ito pero babalik ulit. Hanggang sa mahanap na namin noon yung unang damit na suot ni Michael noong unang gabing umalis kami at nagbar. Nakita nga namin doon yung red envelope na sinasabi ni Kuya Michael. Para naman kung anong memories ang bumubuho sa utak namin noon. Naalala namin yung gabing pinulot namin at kung gaano kami kasaya noong makitang may pera ito. Napa-thank you Lord kami noon ni Marky dahil parehas naming hindi ginalawang pera. Sa tulong na din po ni Kuya Michael ay nilocate namin ang pamilyang nagmamay-ari ng red envelope. Sinabi namin sa kanila na hindi gusto ni Marky na magpakasal at nakiusap kami na tulungan kami sa gagawin. Pero imbis na mapapayag namin ito ay sinarahan lang kami ng pinto. Kahit sobrang nakiusap na noon si Marky dahil hindi naman daw niya alam ang ginawa niya at hindi kami nito pinakinggan. Nakiusap na rin ako noon pati si Kuya Michael. Kaya lang ay tatlo kaming bigong bumalik muli noon sa apartment. Tulala na po si Marky noon, Sir Gimbal. Hindi na niya po alam ang gagawin at para bang mawawala na siya ng pag-asa. Inassure naman ni Kuya Michael na hindi niya papabayaan si Marky.
Sinabi niya na bukas din ay gagawan namin ng paraan. Hindi na kami noon nakatulog dahil nang gabing iyon ay ilang beses na naman na binangungot si Marky. This time ay galit na raw ang babae. Mukhang nalaman nito na ayaw siyang pakasalan ni Marky. Ilang beses siyang halos mawala ng hininga sa panaginip at mabuti na lang ay naroon kami ni Kuya Michael. Dalawa kaming umaalalay kay Marky noon at ginigising siya. Ang ending ay 3 kaming sobrang puyat na puyat. Kinabukasan ay nakiusap sa amin si Kuya Michael na alalahanin namin kung saan namin nakita ang red envelope. Ang balak niya ay ibabalik namin ito sa gabi at dadasalan. Buong hapon namin hinanap yung lugar. Halos binalikan na namin lahat ng napuntahan namin ni Marky. Sa awa naman ng Diyos ay may mga resibo kami kung saan kami pumunta simula ng mga unang araw namin sa Taiwan. Kaya naman ay nabalikan namin ito. Sumama kami kay Kuya Michael na siyang nagbalik ng red envelope sa kalsada. Dinasalan niya ito at nagsorry din kami na hindi kayang gawin ni Marky ang gusto niya. Pati po si Marky ay lumuhod na noon at nagmamakawa sa kung sinong multo na lubayan na siya. Dahil hindi naman niya alam ang nagawa niya rito. Sinabi ni Marky na nalulungkot siya sa nangyari sa babae pero lakas loob niyang sinabi na hindi niya kaya ang maging isang asawa ng ghost bride kahit gaano kalaking pera pa ang kapalit. Nakalimutan ko palang sabihin na inoperan si Marky ng malaking pera ng pamilya ng namatay. Kung sakaling magpapakasal si Marky ay makukuha niya ito. Pero syempre kahit gaano kalaki yun ay tinanggihan po talaga namin. Nagsorry din po ako sa multo. Syempre baka sa akin naman ang balik noon. Nagsorry ako noon na kinuha namin yung red envelope at sinabing hindi namin siya gagambalain pa. Nagpapasalamat din kami noon kay Kuya Michael. Nagpalitan kami ng number para kung sakaling may emergency ay may text namin agad siya. May mga multo raw kasi na kahit pinaliwanagan mo na makulit talaga. Inilibre pa nga namin ng dinner noon si Kuya Michael at nagpasalamat sa lahat ng tulong nito bago naghiwalay. Parang may kung anong tinik ang nawala sa balikat naming dalawa ni Marky. Sobrang sarap ng pakiramdam na nawala na ang problema namin noon. Nagsimula na rin kaming magplano na maglibot bukas. Dahil nga sa hindi namin na-enjoy yung mga ilang araw. 3 araw na lang kasi noon ay kailangan na namin bumalik ng Pinas. Noong mga sumunod na araw ay sobrang ginhawa namin ni Marky. Wala na ang mabigat na atmosphere at for the first time ay few days ay nakatulog na rin kami ng maayos. Sobrang iba yung umaga namin ng araw na iyon. Para kaming lumilipad sa alapaap. Masaya po kaming lumabas noon para mag-almusal. Magkasama kaming nag-ikot noon sa mga market at mga design store para mamili ng mga damit na mga pampasalubong. Noong hapon ay minit up namin yung tito ni Marky. Masayang masaya ito nang makita niya kami. Halos maluha pa nga siya noong lumapit. Hindi ito makapaniwala na ang laki na naming dalawa ni Marky. Last nakita kasi namin sa kanya ay before pa siyang mag-Taiwan noon. Mga 6 or 7 years old pa lang kami ni Marky. Mabilis niya kaming pinag-check out sa Airbnb at sinama sa Pintan. Malapit lang iyon sa Taipei kung nasaan kami. Dito na nakatira yung tito ni Marky kasama ang mga kasamahan niya sa trabaho. Dahil gusto niya kaming makabanding ay nagrenta siya ng malapit na Airbnb doon sa tinitirahan niya. Nag-check-in muna kami bago lumabas at kumain ng dinner. Matapos noon ay pumunta kami sa boarding house ng tito ni Marky. Ipinakalala po kami ni tito sa mga katrabaho niya.
Halos puro sila binata doon pero may isa sa kanila na may kasamang anak. Batang babae yon. Ang kwento ni Tito ay namatay daw ang nanay ng bata noong ipinanganak ito. Kaya naman mag-isa na lang ang kasamahan ni Tito sa pagtataguyod sa anak. Yung kwarto po ng magtatay ay sa second floor. Kasama yung lalaking ka-live-in, yung girlfriend nito. Habang yung iba ay katulad ni Tito ay sa first floor yung kwarto. Magilong naman po kaming tinanggap ng mga kasamahan ni Tito. Masaya pa ito noong winelcome kami. Kahit ang girlfriend ng isa sa kanila ay nakangiti rin. Iyon nga lang ayaw lumapit sa amin ng bata. Kahit pa inalok ito ni Marky ng chocolate ay hindi ito lumalapit. Kahit nga utusan ng tatay nito na maghilaw sa amin ay ayaw po nitong gawin. Napaisip naman kami noon na baka introvert lang yung bata. Kaya ganoon ay hinayaan na lang namin siya. Bakit nga naman siya magiging magiliw sa amin ay kakakita niya pa lang sa amin. Siguro din ay merong pagkailangang bata sa mga taong bago niya pa lamang nakikita o nakakasalamuha. Nga pala, Sir Gimbal, iba-iba ang lahi ng kasamahan sa work ni Tito. May Indian, Nepali, Taiwanese, Pilipino at meron din Chinese. Yung mag-ama lang po at si Tito yung Pilipino kaya naman English yung salitaan namin doon. Ayos lang naman dahil sobrang bait na mga ito. Nag-aya pa nga noon na mag-inuman yung kasamahan ni Tito dahil day off nila bukas. Kahit alangan ay hindi na ako nakatanggi. Umuo kasi agad si Marky. Ang hayop mukhang hindi nadala. So, iyon na nga po, Sir Gimbal. Siyempre foreigner sila kaya naman inilabas nila yung pinakamatapang nilang mga alak. Nagtatawanan pa sila noon habang sinasabing wala daw kaming panama sa kanila. Siyempre ako na laking lambanog hindi papatalo. Nag-stretch pa nga kami ni Marky noon bago simulan ng laban. Sa may backyard kami ng dorm nila na natili. Nagiinuman kami habang yung girlfriend ng isa nag-iihaw kasama yung boyfriend nito. Nag-iihaw siya ng hotdog na may marshmallow ba yun? Para sa bata. Ang sabi pinatikim ito ni Tito noon na nagustuhan nito. Kami naman ay nagiinuman lang habang nagkukwentuhan. Tipikal na inuman lang naman. Tamang kwentuhan lang ng buhay-buhay. Ikinuwento namin yung business namin tapos sila ay ikinuwento yung mga trabaho nila at yung mga epic experience nila sa work. Isa-isa din silang nagbahagi ng mga karanasan nila bago mapunta sa Taiwan. Yung Indian yung nagkukwento noong magpaalam ako magsi-CR lang. Pumayag naman ang mga kasama ko basta bilisan ko lang daw. Lumapit naman ako sa magjowa noon at nagtanong kung saan yung CR. Itinuro naman ng girlfriend sa akin. Napatingin ako doon sa batang titig na titig sa akin pero noong makita niya akong nakatingin sa kanya ay bigla na lang itong nagtago sa likod ng babae. Napangiwi naman ako sa ginawa nito. At naglakad na nga ako papalayo. Naging matagumpay naman po yung pagsisiyar ko. Naghugas pa nga ako ng kamay noon bago lumabas. Pasipul-sipul pa ako noon habang nakangisi nang bigla na lang akong harangin ng bata. Halos mapatalon ako noon sa gulat dahil sa biglaan nitong pagsulpot. Uy, nakakagulat ka naman. Sabi ko sa kanya pero hindi ako nito pinansin. Nagpalinga-linga lang ito sa paligid bago tumingin sa akin gamit ang puppy eyes niya. Alam niyo po yung tingin ng mga bata kapag may gusto silang hingiin sa'yo. Ganoon po ang pagkakatitig sa akin ng bata. So, ako naman nilower ko yung boses ko. Sabi ko, "Ano yun, baby?" Hindi ito sumagot kaya mas nilower ko pa yung sarili ko.
Halos maupo na ako noon sa sahig para lang mapantayan siya. Tinignan muna ako ng ilang segundo ng bata bago muling nagpalinga-linga. Pagkuwan ay bigla na lang itong bumuntong hininga na para bang wala siyang choice kung hindi gawin ito. Inutusan niya akong ilapit ang tenga ko sa kanya na ginawa ko naman. Muli itong napabuntong hininga bago nagdesisyon na bulungan ako. Kuya, sino yung kasama niyong babae kanina pa na wala siyang muka? Yun po yung exact na sinabi ng bata na nagpagimbal sa buong sistema ko. Tumingin po ako sa kanya noon nang nagtataka kaya naman nagpatuloy siya. Yung babaeng naka-white gown po. Tila nabingi ako sa sinabi ng bata. Nagtaasan din ang mga balahibo ko noon. Agad akong tumayo at nagmamadaling sinabing maglakad na kami at baka hinahanap na siya ng daddy niya. Natakot na kasi ako noon, Sir Gimbal. Hindi ko lang masabi sa bata. Nang makabalik na ako ay lasing na ang mga kasama ko. Na iiling-iling sa akin yung girlfriend ng isa habang nakatawa. Yung boyfriend naman niya ay inalalaya na yung mga kasamahan namin. Tinanong ako nito kung paano kami uuwi kasi lasing na rin si Marky. Hindi ako halos makasagot kasi iniisip ko pa rin yung sinabi ng bata sa akin. Iniisip ko rin na sa Airbnb namin dalawa lang kami ni Marky. Kung dito kami tutulog ay at least kahit papano ay may makakasama kami. Nagdadahilan ako noon na masakit na rin ang ulo ko kaya naman sabi ng babae ay pwede daw doon kami ni Marky magstay at bukas na lang umuwi. Mag-isa lang daw kasi si Tito sa kwarto nito kaya naman ayos lang. Pumayag naman ako at nagpasalamat bago tulungan silang akayin yung mga lasing. Mabilis namin na nagawa iyon dahil 3 naman po kami. Tinulungan ko na rin silang maglinis bago ako pumasok sa loob ng kwarto ng tito ni Marky. Yung kwarto po ng tito ni Marky ay maliit lang. Tamang pang 2 taong kama din, sopa na mahaba tapos may TV. Yung magtiyo na yung nasa kama kaya naman ay nagsettle na ako noon sa sopa. Hindi agad ako nakatulog dahil sa sinabi ng bata pero dahil nga may tama rin ako ay dinalaw pa rin ako ng antok. Nagising ako ng 10 oras ng gabi. Nakaramdam ako ng pagkaihi kaya naman mabilis akong tumayo. Lalakad na sana ako para pumunta ng CR nang mapahinto ako at mapatingin sa kama. Nakaupo kasi roon si Marky at nakatulala. Akala ko ay nagising lang siya pero napansin kong parang wala na naman ito sa sarili. Basta lang kasi ito nakaupo ng straight. Alam niyo po yung pati yung likod niya ay straight na straight. So, tinignan ko pa siya noon. Ilang segundo iyon bago siya tumayo at naglakad. Doon ko na po siya tinawag. Saan ka punta, pre? Tanong ko pa. Huminto naman po si Marky sa paglalakad at lumingon. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko siyang walang itim na naman sa mga mata. Napamura po ako sa isip ko. Pre, kailangan kong gawin to. Hindi niya ako titigilan. Biglang sabi ni Marky noon habang umiiyak na naglalakad na siya palabas. Kaya naman tumakbo ko para habulin siya. Hinawakan ko po siya noon sa braso pero tinabig niya ako. Gulat naman akong napatingin sa kanya noon. Sobrang lamig po kasi ng mga braso ni Marky. Para itong yelo sa sobrang lamig. Muli pong naglakad noon si Marky. Naririnig ko ang pag-iyak niya. Lumapit siya papunta sa kusina. Wala po kasing dibisyon yung kusina at sala noon kaya naman nakikita ko kung saan siya pupunta. Papunta siya sa mga lagayan ng utensils at kutsilyo. Agad po akong napamura at tumakbo ulit.
Bago pa siya makahawak sa cabinet ay agad na akong nakarating sa tabi niya at hinatak siya papalayo rito. Marky, tumigil ka nga. Sigaw ko rito habang pinipilit na hilahin siya papalayo. Pero mas malakas ng gabing iyon sa akin si Marky. Para bang may kakaiba siyang lakas at nagawa niya akong itulak. Tumilapon ako ng ilang dipa mula sa kanya. Tumama pa yung balakang ko sa pinakadulo ng mesa kaya naman napasigaw ako sa sakit. Pero mabuti na lang dahil nangyari yon. Nagising kasi yung tito ni Marky, pati na rin yung ilan nilang kasama. Pupungas-pungas ang mga itong lumabas ng kwarto. Muling humarap si Marky sa cabinet. "Tito, si Marky!" Sigaw ko. Napatakbo naman po yung tito niya na naaalimpungatan kahit hindi alam yung gagawin. Lumapit naman sa akin yung Indian at tinulungan akong tumayo. Tinanong pa ako nito kung nag-away ba raw kami ni Marky at bakit ako nasa lapag. Hindi ko pa ito nasasagot nang bigla na namang pumalag si Marky. Umiiyak ito habang sinasabing kailangan daw niyang gawin iyon para tumigil na ang babae. Hawak-hawak ni Marky yung isang kutsilyo at nakaamba ito sa sarili niya. Pinilit naman ni Tito na tuluyan nang nawala ng antok. Sinisigaw namin na huwag niyang gagawin niyon. Umiiyak naman po si Marky na nagsalita. Ang sabi raw ng babae sa kanya ay papatayin siya nito kung hindi siya magpapakasal. Mukhang nagets na naman agad iyon ni Tito at ng Indian dahil matapos akong maitayo ay lumapit na rin siya kala Tito at tumulong kay Tito na alisin yung kutsilyo na hawak-hawak ni Marky. Nagising na rin yung kasama nilang Nepal at yung Chinese. Akala pa nga ng mga ito ay nag-aaway-away kami. Pero noong makita nila ang pinipigilan ni Tito at ng Indian si Marky na papatayin ng sarili nito ay nakumbinsi sila na may kakaiba ang nangyayari. Nagsimula noong magdasal yung Chinese. Hindi ko alam kung anong dasal yon pero alam kong nagdadasal siya kasi parang pinepray over niya si Marky. Ganoon po ang nangyari. Hanggang sa bigla na lang binitawan ni Marky yung kutsilyo at nawalan ito ng malay. Pinagtulungan nilang buhatin sa sopa ang kaibigan ko bago ako tinanong. Ipinakwento naman nila sa akin yung nangyari na siyang ginawa ko naman mula sa umpisa. Napamura noon si Tito at galit kaming tinanong kung bakit hindi ko raw sinabi sa kanya kanina. Ang dami daw naming time kanina pero hindi ko ginawa. Ipinaliwanag ko naman sa kanila na akala ko noon ay ayos na dahil ibinalik namin ito sa kung saan at humingi din kami ng kapatawaran. Hindi ko alam na ginagambala pa rin ng babae si Marky. Akala ko ay ayos na. Napahilamos na mukha noon si Tito at napamura. Ang sabi naman ng Chinese ay baka hindi raw tinanggap ng multo yung ginawa namin at nakikita pa rin si Marky bilang magiging asawa niya. Tinanong kami ng Chinese kung ilang araw pa kami roon, sabi ko 2 na lang. Tumango naman siya at sinabihan na kaming maghanda kami. May gagawin daw kaming ritual para mawala yung pagkakapit ng multo kay Marky. Tradisyon daw talaga nila yon na hindi pwedeng baliin. Pero baka raw gumana ang gagawin namin. Naghanap noon ng umpaw yung Chinese at humingi sa amin ng pera. Pagkatapos ay dinala namin yon kinabukasan sa temple. Noong matapos ay ibinalik namin yon sa kung saan namin nakita yung unang red envelope. Dinala kami sa isang parang albularyo at doon pinadasalan. Hindi ko po sure kung tama yung tawag ko pero parang ganoon po. Tapos ay idinaan din kami sa parang temple na nag-aalis ng mga kasalanan. Noong sumunod na araw ay wala nang naging problema sa babaeng walang mukha si Marky at nakakatulog na rin kami ng maayos. At noong hapon din ay umuwi na kami ng Pinas. Sir Gimbal, bumalik pa kami ng ilang beses sa Taiwan. Pero sinigurado namin noon na hindi na kami pupulot ng kung ano-ano kahit lasing.
pasensya na rin po pala kung hindi ito masyadong nakakatakot. Pero sa amin po nakakatakot na itong experience na ito. Sana rin po ay mabasa ninyo ito sa channel nyo. God bless po sa inyo at maraming salamat po. At dito na po nagtatapos ang ating kwento. Ngunit bago po matapos ang ating video ay nais ko pong pasalamatan ang lahat ng sumusuporta sa atin. More power po sa inyo. And mag-iingat po kayo palagi. And God bless na rin po. At kung bago pa lang po kayo sa aking channel ay mag-subscribe na kayo. At huwag nyo na rin kalimutan i-hit ang notification bell button para maging updated kayo sa mga susunod pa po nating mga video.